Bakit may marka ang puno? Ilang taon nating inalagaan ang lupang ito. Dito tayo namumuhay. Dito tayo kumukuha ng pagkain. Napansin ko rin, kung mawawala ang bundok, saan kukuha ng pagkain ang mga anak natin? Magandang araw, ako si Ariel. Tinatawan ng isang kumpanya. Plano naming magputol na puno rito. Makakatulong ito para magkaroon kayo ng trabaho at dagdag kita. Trabaho? Kita? Paano ang tubig na iniinom namin? Paano ang aming pamumuhay? Paano na ang kinabukasan ng mga anak namin? Tahimik. Ang isyong ito ay mahalaga sa ating lahat. Aayusin natin ito ayon sa ating kaugalian at batas na katutubo. Lahat ay makikinig at magsasalita. Bilang kinatawan ng gobyerno, nais naming yakin ang pagunlad ng lugar na ito. Ngunit, kailangan din namin galang ang inyong karapatan bilang komunidad. Ang lupang ito ay bahagi ng inyong ancestral domain. May karapatan kayong magdesisyon kung paano ito gagamitin. Kung walang pagsasaka, paano kayo unlad? Hindi sapat ang pagsasaka lang. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito kabuhayan. Ito ang aming buhay. Dito kami lumaki. Dito kami umaasa. Kapag nawala ang mga gubat, saan maglalaro ang mga anak namin? Ano ang maiiwan namin sa kanila? Bilang kabataan, kami ang magmamana ng desisyong gagawin ninyo. Kung sisirain natin ang kalikasan ngayon, kami ang magdurusa bukas. Hindi namin kailangan mabilis na kita kung kapalit naman ito ang aming kinabukasan. Ayon sa ating batas, ang lupa ay hindi pag-aari ng iisa. Ito ay para sa lahat. Ang kalikasan ay dapat nating pangalagaan. At ang desisyon ay pinagsasangayon ng lahat. Magdidesisyon tayo bilang iisa. Hindi ito simpleng usapin ng kita. Ito ay tungkol sa ating pagkakailanlan at kinabukasan. Tinatanggihan namin ang malawakang pagputol ng puno. Papayagan lamang ang limitadong paggamit ng likas na yaman. Kung ito ay kailangan at may pahintulot ng komunidad. Tutulungan namin kayo sa alternatibong kabuhayan tulad ng ecotourism at pagtatanim ng puno. Susuportahan ng gobyerno ang desisyong ito. Naming protektahan ang inyong karapatan. Naiintindihan ko, igagalang ko ang inyong desisyon. Ang ating pagkakaisa ang nagligtas sa ating buhay. At sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito ang ating lupa. Ito ang ating buhay. Sa pagsunod sa ating kaugalian, napoprotektahan natin ang ating kalikasan, kultura, at ang ating pagkakakinlanlan bilang Pilipino. Kung
makikita natin sa roleplay, mapapansin natin ang pagtutulungan ng bawat isa bilang isang komunidad upang protektahan at patuloy na mapapangalagaan ang kayamanang mayroon sila. Bilang isang leader ng komunidad, napakahalaga ang maayos na pakikipag-ugnayan sa bawat isa upang mas mapadali at mas mapagaan ang paglutas sa mga problemang hinaharap. What customary law was applied? So the customary law applied in the role play is the indigenous practice of collective decision making within the community. The community believed that the land and natural resources are not owned by one person only, but are shared and protected by everyone. Before making important decisions, the elders and members of the community gather, discuss, and come to an agreement together. How did it guide the decision? The customary law guided the decision by making sure that all voices were heard before reaching a conclusion. Instead of allowing only the company or the government to decide, the community discussed the effects of cutting the trees on their livelihood, culture, and future generations. Because of this process, they decided to reject large-scale logging and only allow limited use of natural resources with the permission of the whole community. Why it is important in today's society? So customary laws are still important today because they help protect the environment, culture, and rights of indigenous people. So in modern society, any communities face issues like demonstrating mining, land grabbing, and indigenous customary laws reminds us to respect nature and think about the long-term effects of our action. Not only immediate profit, these laws are also encourage unity, cooperation, and responsible decision making. Indigenous practices and customary laws contribute to Filipino nationhood by preserving the country's cultural diversity and traditions. They show that Filipino value respect for nature, community, cooperation, and cultural identity. By recognizing and protecting indigenous system, we strengthen national unity while respecting the unique identity of different groups in the Philippines. Ang aking natutunan sa aming dula ay tungkol sa isang komunidad na pinoprotektahan ang kanilang gubay laban sa mga pagputol ng mga puno. Para sa kanila, mahalaga ang kalikasan dahil dito sila kumukuha ng pagkain at kabuhayan. Sa huli, nagkaisa ang komunidad na pangalagaan ang kanilang lupa at humanap ng mas ligtas na kabuhayan para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. So, magandang araw sa lahat. Base sa nakita kong video, dapat hindi natin kailangan ipagpalit yung ating kagubatan dahil doon tayo nabubuhay. Hindi natin kailangan na mabilis nakita kung ang kapalit naman nito ang ating kinabukasan, ating gubat.